bata? Bago tayo magsimula, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Kamusta naman kayo? Mabuti kung ganun. Maaari na kayong umupo. Sa pagkakataong ito, ay nais kong ipaalam sa inyo ang aking mga pamantayan sa loob ng klase. Una ay, maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Pangalawa, huwag makipagdaldalan sa katabi habang ang nagsasalita ang guro sa harapan. Pangatlo, kung gusto sumagot ay itaas lamang ang kanang kamay. At ang panghuli ay huwag kalimutan ang mga magagalang na salita tulad ng po at opo. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti kung ganon. Bago ang lahat, tagalihim, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban ngayon sa klaseng ito? Wala? Mabuti kung ganon. Ang ibig sabihin ay, nandito kayong lahat ngayon. Kaya bago tayo dadako sa ating panibagong aralin, naalala niyo pa ba kung ano ang ating tinalakay noong nakaraan? Mabuti kung ganon. Ang ating tinalakay noong nakaraan ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasang kwento. Mahusay, bigyan natin ng Jollibee Clap ang inyong mga sarili. Alam niyo ba yon? Okay, kaya sabayan si teacher. Ganito lang yon. 1, 2, 3, bida ang saya. Okay, dahil lubos yun ang naintindihan ng ating tinalakay noong nakaraan, halina't tumayo at sabayan natin ang pagkanta ng ipapakita kong video na pinamagatang Pamilyang Daliri. Kantay natin po! Tara! Isa, dalawa, tatlo! Asan si tatay, nandito, nagtago. Asan si nanay, nandito, nagtago. Asan si kuya, nandito, nagtago. Asan si ate, andito, nagtago. Asan si bunso, nandito, nagtago. Uy, galing naman! Kantahin natin ito ulit. Isa, dalawa, tatlo! Nasiyan ba kayo mga bata sa ating kinanta't sinabayang video? Mabuti kung ganun. Maari na kayong umupo. Base sa ating kinanta, sino-sino ang mga kasapi ng pamilya na naibanggit doon? Sige nga, May. Tama. Ang mga kasapi ng pamilya na naibanggit doon ay sina? Tatay, nanay, kuya, ate, at si bunso. Ano-ano kaya ang mga tungkulin ng bawat isa? Yes, Ruel? Tama. Ang tatay ang haligi ng tahanan at ang nagtatrabaho. Yes, Janine. Si nanay naman ang nag-aalaga at ang ilaw ng tahanan. Sige nga, Irish. Si kuya naman ang nag-iigib ng tubig. Mabuti. At ano kaya ang ginagawa ng ate? Sige nga, Janela. Tama. Minsan ang ate din ang naglalaba at nag-aalaga kay bunso. Mabuti kung ganon. At naintindihan ninyo ang ating kinantat sinabayang video. Kaya tulad ng isang pamilya, ang aklat ay mayroon ding iba't ibang bahagi. Ang bawat isa ay may ginagampanang tungkulin tulad mo sa iyong pamilya. Tama ba? Mabuti kung ganon. Kaya sa puntong ito, sa pamamagitan ng code-breaking game, tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ginamit sa tulang babasahin.
Ang bawat simbolo ay may katumbas na letra. Sa unang bilang, ang kahulugan ng salitang akda ay tama, likha. At pangalawa naman ay ang kahulugan ng salitang limbag ay imprinta. At ang panghuli ay ang kahulugan ng salitang sumangguni ay tama, kumonsulta. Ang gagaling nyo naman mga bata. Talagang handang-handa na kayo sa ating talakayan ngayong araw. Sa pagkakataong ito ay sabay-sabay nating basahin ang tula na pinamagatang mga bahagi ng aklat ni RCJ. Bahaging pabalat, laman ay ngalan ng aklat. Ang paunang salita mula sa may akda. Ang talahulugan, nagbibigay ng kahulugan. Talaan ng nilalaman, pagkasunod-sunod naman. Kung nais makita ang kabuuan, sumangguni sa katawan. At sa karapatang ari naman, malalaman limbag kung saan at kailan. Mga bata, tungkol saan ang ating binasang tula? Sige nga, Irish. Tama, ang ating binasang tula ay tungkol sa aklat at ang iba't ibang bahagi at gamit nito. Talaga namang handa na kayo sa ating panibagong aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa iba't ibang bahagi ng aklat. Kaya maaari nyo bang kunin ang mga aklat ninyo sa Filipino 3 at habang tinatalakay natin ang bawat bahagi, ay hanapin ninyo ito sa inyong mga kwaderno kung saan ito makikita. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti kung ganun. Pero bago iyan ay, ano nga ba ang aklat? May mga ideya ba kayo? Kung wala ay okay lang at ating babasahin kung ano ang kahulugan ng aklat. Aklat. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon upang madagdagan pa ang iyong kaalaman. Ito ay may iba't ibang bahagi na may iba't ibang nilalaman. Ang aklat ay isang mahalagang instrumento sa ating pagkatuto. Sumasang-ayon ba kayo? Tama. Bakit mahalagang matutunan natin ang bawat bahagi ng aklat? Ano sa palagay nyo? Sige nga. Okay, tama. Mahalaga na pag-aralan natin ang iba't ibang bahagi ng aklat sapagkat magagamit natin ito ng tama kapag tayo ay may hinahanap ng mga impormasyon. Balikan natin ang binasa nating tula. Ano-anong bahagi ng aklat ang naibanggit sa tula? Magbigay ng isa at ibigay ang gamit nito na nakasulat din sa tula. Sige nga, Genevieve. Tama. Pabalat, laman ay ngalan ng aklat. Bigyan natin si Genevieve ng Chris Aquino clap. Ganito lang yun. 1, 2, 3. Correct! Kayo nga? 1, 2, 3. Correct! Tama. Ang unang bahagi na aklat ay ang pabalat na kung saan naglalaman ang ngalan ng aklat. Pabalat ang pinakaharapan ng aklat at nagbibigay proteksyon sa aklat upang hindi madaling masira. Makikita rito ang pamagat ng aklat. Hanapin nyo nga sa inyong mga kwaderno at ituro kung saan ang pabalat ng aklat. Mabuti kung ganon at inyong naitukoy kung saang bahagi ng aklat makikita ang pabalat. Okay. Ano pang mga bahagi ng aklat na makikita o matatagpuan natin sa binasang tula? Sige nga, Christine. Tama. Paunang salita mula sa may akda. Maraming salamat, Christine. Basahin natin ang sabay-sabay ang paunang salita. Ang paunang salita ay ang nagsisilbing introduksyon tungkol sa aklat. Dito, pinapakilala ang may akda, mga dahilan o layunin kung bakit naisulat niya ang libro. Hanapin nga ito sa inyong mga kwaderno. Magaling at inyo itong
nahanap. Okay, sunod na bahagi ng aklat ay ang sige nga, Jaime. Talahulugan, nagbibigay ng kahulugan. Maraming salamat, Jaime. Bigyan natin siya ng McDo crab. Ganito lang yun. 1, 2, 3. Love ko to. Okay, magaling mga bata. Kaya sabay-sabay nating basahin kung ano nga ba ang talahulugan o glossary. Talahulugan o glossary. Ito ang nagsasaad ng kahulugan ng mga mahihirap na salitang ginamit sa libro. Nakaayos ang mga ito ng paalpabeto para madaling makita ng nagbabasa sa mga salita. Hanapin nga ito sa inyong mga kwaderno. Tumpak at inyo nga itong nahanap. Ang gagaling niyo talaga. Magbigay pa ng ibang bahagi ng aklat na makikita sa ating binasang tula. Sige nga, Tristan. Talaan ng nilalaman. Pagkasunod-sunod naman. Tama. Maraming salamat, Tristan. Bigyan natin si Krista ng magaling mahusay clap. Ganito lang yon. 1, 2, 3. Magaling mahusay. 1, 2, 3. Magaling mahusay. Kaya basahin natin ng sabay-sabay kung ano nga ba ang talaan ng nilalaman. Ang talaan ng nilalaman ay nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng mga paksa, aralin, at pahina kung saan ito mababasa. Saan ito matatagpuan sa inyong aklat? Tumpak at inyo nga itong nakita o natagpuan sa inyong mga aklat. Ano-ano pa ang bahagi ng aklat na makikita natin sa binasang tula? Sige nga, Jewel. Kung nais makita ang nilalaman, sumangguni sa katawan, mahusay. Ang isa pang bahagi ng aklat ay ang katawan. Sabay-sabay nating basahin kung ano nga ba ang katawan ng aklat. Katawan ng aklat, ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Dito mababasa ang nilalaman o paksa ng aklat. Hanapin nga ito sa inyong mga kwaderno. Tama! At inyo nga itong nahanap sa inyong kwaderno sa Filipino 3. Meron pa bang bahagi na aklat na hindi na ibanggit galing sa tula? Sige nga, Lovely. Sa karapatang ari naman, malalaman limbag kung saan at kailan. Tama, Lovely. Maraming salamat. Sabay-sabay nating basahin kung ano nga ba ang karapatang ari. Karapatang ari. Dito makikita ang taon kung saan at kailan inilimbag ang aklat. Hanapin nga ito sa inyong mga kwaderno. Tama, at inyo nga itong nahanap sa kwaderno niyo sa Filipino. Maliban sa binasa nating tula, tungkol sa iba't ibang bahagi ng aklat, may dalawa pang bahagi ng aklat na idadagdag si teacher at ito ay ang bibliography at index. Unahin muna natin kung ano nga ba ang bibliography. Kaya sabay-sabay nating basahin kung ano nga ba ang bibliography. Ang bibliography ay dito nakatala ang pangalan ng manunulat at aklat na pinanguna ng may akda ng ilang mahalagang impormasyon. Saan ito matatagpuan sa inyong mga aklat? Ipakita nyo nga. Mabuti kung ganon at inyo nga itong natagpuan. Magaling. At ang isa naman ay ang index. Sabay-sabay nating basahin kung ano nga ba ang index. Index. Dito makikita ang talaan ng mga paksang nakaayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Hanapin natin ito sa inyong mga aklat sa Filipino. Ipakita nyo nga. Talaga namang napakahusay ninyong hanapin ang iba't ibang bahagi ng aklat gamit ang mga kahulugan nito bilang gabay. Batid kong naintindihan nyo na ang iba't ibang bahagi ng aklat. Para lubusan nyo pang maintindihan ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pero bago ang lahat, mayroon tayong mga pamantayan sa pangkatang gawain na dapat nating alalahanin. Una ay
Panatilihin ang katahimikan at kaayusan habang isinasagawa ang pangkatang gawain. Pangalawa ay makilahok sa talakayan at ibahagi ang iyong nalalaman. Pangatlo ay tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Pang-apat, linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. At panglima ay ipaskil ang inyong gawain sa pisar at ipaliwanag ng buong husay ang inyong ulat. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti. Ito ang rubric para sa inyong pangkatang gawain. Bibigyan ko ng grado ang bawat grupo batay sa mga sumusunod. Pagsunod sa mga tagubilin, 5 puntos. Kalinisan at kaayusan ng presentasyon, 5 puntos. Lawak at lalim ng nakalap na impormasyon, 5 puntos. At kooperasyon at pakikilahok ng bawat miyembro ng pangkat ay 5 puntos na total nito ay 20 puntos. Kaya bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ang inyong pangkatang gawain. Isang miyembro ng bawat grupo ang magprepresenta sa harapan ng kanilang sagot. Kaya bago iyan, mula dito sa unahan, patungo sa likod ay magbilang ng 1, 2, 3, 4. Pero bago yan ay sabihin muna ng 2 beses ang handa, handa, handa na kami. Kayo nga? Handa, handa, handa na kami. Okay, kaya simulan. Sa unang pangkat, buuin ang picture puzzle at tukuyin kung anong bahagi ito ng aklat. Pagkatapos, gamit ang aklat sa araling panlipunan, tukuyin at ipaliwanag ang mga mahahalagang termino na may kaugnay sa heograpiya ng Pilipinas. Isulat ito sa ibinigay na Manila paper at iulat sa klase. Sa pangalawang pangkat naman ay buuin din ang picture puzzle at tukuyin kung anong bahagi ito ng aklat. Pagkatapos ay gamit ang aklat sa araling panlipunan, hanapin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa heograpiya ng Pilipinas tulad ng mga anyong lupa at anyong tubig. Isulat ito sa ibinigay na Manila paper at iulat sa klase. Sa pangatlong pangkat naman ay buuin din ang picture puzzle at tukuyin kung anong bahagi ng aklat ito. Pagkatapos ay gamit ang aklat sa araling panlipunan, tukuyin ang mga kabanata na may kaugnayan sa heograpiya ng Pilipinas. Isulat ang mga pamagat ng mga kabanata at ang kanilang mga pahina sa ibinigay na Manila paper at iulat ito sa klase. Pang-apat na pangkat, buuin din ang puzzle picture at tukuyin kung anong bahagi ng aklat ito. Pagkatapos ay gamit ang aklat sa araling panlipunan, tukuyin at itala ang may akda, publisher, at ang layunin o mga dahilan kung bakit naisulat ang libro. Isulat ito sa ibinigay na Manila paper at iulat sa klase. Tapos na ba ang lahat? Napakahusay nyo naman sa pagsagot ng pangkatang gawain. Kaya bigyan natin ang inyong mga sarili ng fireworks clap. Alam nyo ba yon? Ganito lang yon. 1, 2, 3, psh! 1, 2, 3, psh! 1, 2, 3, psh! Psh! Bang! Sa kabuuan, ano ang ating itinalakay? Sige nga, Margie. Tama. Maraming salamat, Margie. Ang ating tinalakay ngayong araw ay tungkol sa iba't ibang bahagi ng aklat. Magbigay nga kayo. Salamat. Pabalat, tama. Pahina ng karapatang ari. Paunang salita. Talaan ng nilalaman. Katawan ng aklat. Bibliography. Glossary. At index. Salamat. At ang mga tugon ninyo ay tama. Ano ang mga maaaring gamit ng mga bahagi ng aklat? Sige nga. Tama. Ito ay ginagamit kapag tayo ay may hinahanap ng mga impormasyon. Mahalaga ba na dapat matukoy natin ang iba't ibang bahagi ng aklat? Sige nga, Ronald, bakit? Tama. Maraming salamat.
Mahalaga na dapat nating matukoy ang iba't ibang bahagi ng aklat upang mas mapadali ang paggamit natin ng libro kapag tayo ay may mga hinahanap na impormasyon. Dapat ba natin kailangang ingatan ang mga gamit tulad lamang ng aklat? Kung opo, paano natin ingatan ang mga gamit kagaya lamang ng libro? Sige nga, magbigay nga kayo. Yes, Tristan. Tama. Huwag tupiin ang mga pahina ng libro. Nay. Tama. Tinitiyak na malinis at tuyo ang mga kamay bago hawakan ang libro. Sige nga, Cleophie. Tama. Maraming salamat. Balutin ng plastic cover upang maprotektahan ang pabalat laban sa dumi at alikabok. Chari. Salamat. Tama. Iwasan ang pagsusulat, pagguhit o pagmamarka sa mga pahina ng libro. Sige nga, meron pa ba? Yes, Ruel? Tama. Maraming salamat. Itayo ang mga libro ng tuwid sa bookshelf at huwag pagsiksikin. Sa tingin nyo, bakit natin kailangan ingatan ang mga libro? Yes, Janine? Tama. Dapat natin na ingatan ang mga libro dahil ito ay naglalaman ng mga kaalaman at impormasyon na mahalaga para sa pag-aaral. At maaaring mahal at mahirap palitan, lalo na kung ito ay bihira o espesyal na edisyon. Ano pa? May mga ideya pa ba kayo? Tama. Ang pag-iingat sa libro ay nagpapakita rin ng respeto sa may akda at sa kanilang ginawa. At sa pamamagitan ng pag-ingat ng mga ito, tinutulungan natin na mapanatili ang kalidad at maipasa pa ito sa susunod na mga henerasyon. Naintindihan lang po ba mga bata? May mga katanungan pa ba? Kung wala ay susukatin natin ang inyong naunawaan sa ating itinalakay. Sa pagkakataong ito, suriin ang mga pangyayari na inyong makikita sa pisara. Tumayo kapag ang isinasaad ay tamang pag-ingat sa libro at manatiling nakaupo kapag hindi ito nagsasaad ng pag-iingat sa libro. Naintindihan lang po ba? Okay. Unang bilang. Pagtupi ng mga pahina. Tama, kayo lamang ay manatiling nakaupo. Pangalawa, tinitiyak na malinis at tuyo ang mga kamay bago hawakan ang mga libro. Tama, kayo ay tatayo. Pangatlo, balutin sa plastic cover upang maprotektahan ang libro o ang pabalat laban sa mga dumi at alikabok. Tama, kayo ay tatayo. Pang-apat, pagsusulat, pagguhit o pagmamarka sa mga pahina ng libro. Tama, kayo ay nakaupo. At panghuli ay itayo ang mga libro ng tuwid sa mga bookshelf at huwag ipagsiksikan. Tama, kayo ay nakatayo. Sa pagkakataong ito ay ating susukatin ang inyong naunawaan sa ating itinalakay. Basahin ang panuto na sabay-sabay. Ilarawan ang bahagi ng aklat. Hanapin sa Hanay B ang sitwasyon na naaangkop sa bahagi ng aklat na makikita sa Hanay A. Isulat lamang ang sagot sa kalahating papel. Nagkakaintindihan ba tayo? Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang papel sa unahan. Kunin ninyo ang inyong mga assignment notebook at kopyahin ang inyong takdang aralin. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Panuto. Gamit ang aklat sa edukasyong pagpapakatao, kilalanin at isulat kung saang pahina ng libro matatagpuan ang mga sumusunod. Una, ang karapatang ari. Pangalawa, talahulugan. Pangatlo, talaan ng nilalaman. Pang-apat, glossary. At ang panghuli o panglima ay ang index. Tapos na ba ang lahat sa pagkopya ng inyong takdang aralin? Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun lamang ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat at paalam.